Hindi naman daw sa may paborito si Mina. Pero kung meron man daw pinakamatimbang sa kanyang mga anak, tanawan na lang siya, tanawan na lang. yan ay ang kanyang bunso na si Ashley. Si Ashley kasi, literal na heavy gut. Kahit 3 taong gulang pa lang, umabot na ng 30 kilos ang timbang. Mabigat pa sa kalahating sako ng bigas. Ang kanyang siksik na mga binti, kumpol-kumpol na mga braso, at putok na pisngi. Pinanggigigilan. Lami kay siya kusion tapos kumuton ba kay tungod sa yang kadako jud. Nung una is nakita na ko, first time ko makakita ng ganun kalaki. Nung nalaman ko yung edad niya, mukhang hindi angkop talaga or hindi sakto sa kanyang timbang. Kaya medyo nag-alalangan ako, medyo nangangamba sa kanyang kalusugan. Pero sa totoo lang daw, si Mina nag-aalala na para sa kanyang anak. Matulog si Ashley, musig hagop. Kung asa siya, mawigda dito po siya. Magbuli niyo si Ashley! Gaano rin ba kalaki ang mga bata sa inyong pamilya? Baby fats lang ba ito o sintomas ng mas seryosong sakit? Sa liblib na sityong ito ng San Fernando sa Bukidnon, angat na angat si Ashley sa kanyang mga kalaro. Lahi ra gid ang panglawas ni Ashley sa ubang bata. Gaya ng ibang mga bata, hilig din daw ni Ashley makipaghabulan. Pero hindi lang mga kalaro ang kanyang hinahabol, pati na ang kanyang hininga. Kung hangakon si Ashley, among ipalingkod sa kanang bangko. Para makapag-recharge, kailangan daw niyang kumain. Ang paborito ni Ashley, fried chicken. Pero hindi raw nila afford na magprito ng manok araw-araw. Ang madalas nga raw nilang ulam, itlog. Oo, Ashley. Ah. Yan. Nagilak siya kay mga tag-itlog. Pirmi rin daw naiinitan. Kaya 2 beses siya kung maligo kada araw. No. At para komportable, ang isinusuot niya, mga damit ng kanyang nanay Mina. Para ramig sinina. Kato yang mga sinina sa unang daan, di na niya magamit. Gisi na. Mauning purol o mauni ang iyang sinina. Nasa 2.8 kilos daw ang timbang ni Ashley nung siya'y ipinanganak. Normal naman daw para sa bagong silang na sanggol. Pero pagtungtong niya ng 3 buwan, nagsimula raw siyang lumobo. Indakol skan din then hangtod dito. Mulawarin, dadakol, mapaarin, magotok din. Kaon ka? Nung siya'y nag5 buwan, ang kanyang cravings, hindi lang daw gatas, kundi magana ng kumain ng kamote at kamoting kahoy. Katulong mo kaon sa kadlaw. Nagdako na siya kaon o isa ka tuig. Marami man daw ang cute kay Ashley. Si Mina, nababahala. Maliban kasi sa mabilis hingali ng kanyang anak, malakas rin daw itong pumilik.
Nabalaka ko kang Ashley nga dagdako. Wala man may kaliwat nga ingana. At hindi lang daw timbang ni Ashley ang pinoproblema nilang mag-asawa, pati ang panganay nilang si Marmar. Kung si Ashley raw kasi sobrang bigat para sa kanyang edad, si Marmar naman nangangayayat. 6 na taong gulang na ito, pero ang kanyang timbang, 15 kilos lang. Luya sa pagkabuntag. Dili siya mukha og kuan para mga sudan. Bukod sa kanyang patpating mga braso't binti, hindi rin normal ang laki ng tiyan ni Marmar. Hindi katulad ng nakababatang kapatid niyang si Ashley. Si Marmar, napakapihikan daw sa pagkain. Naiganan ni Marmar pagkaon pero di na mo mahatag sa iya kaya naglisod ni. Ang amo lang panginabuhian diri sanggi inadlaw na kada mong gusto ta mong paliton, di na mo wala may kapalit. Gustuhin man daw ng mag-asawa na mapakonsulta ang kanilang mga anak. Hindi nila ito magawa. Ang kinikita kasi nilang 200 pesos sa pagtatanim ng mais, kulang na kulang pa sa kanilang pang-araw-araw. Kung wala mong pasanggi, wala mi ipalit og bugas. Naglisod ni. Para matulungan ang magkapatid, isinangguni namin sila sa RHU o Rural Health Unit ng San Fernando. Itong Huwebes, binisita sila ng mga kawani ng RHU. Maupya na po. So si Marmar ganina ma'am ug sir, ang iyahang timbang is 15.5 no kilograms. Ang iyahang katason 100.8 cm. So base sa iyahang katason ug siyang kabugaton, normal ran. Pero dito ta nakulang sa iyahang katason. Si Ashley pud ma'am, ang iyahang timbang is 33.3 kilograms no. Ang iyahang katason 91.5 cm. Si Marmar undernourished daw. Ibig sabihin, kulang sa tamang nutrisyon ang kanyang katawan para lumaki siyang malusog. No, si kanya ka kota, hinungdan usahay, no? Pwede kasi yung kakinogan na doon mong kaliwatan. Isa sa mostly probably na pwede mangyari sa bata na stunted or undernourished, prone pa din sila sa infection. Number 2, yung cognitive development nila. Maaari pong mahina sila sa school. Habang si Ashley naman, obese o labis-labis ang timbang para sa kanyang edad at katawan. Hindi rin daw akma ang kanyang height para sa kanyang edad o yung tinatawag na stunted. Kung hindi po natin maagapan, maaari po yung bata ay magkaroon ng severe infection. Maaari po sila magkaroon ng cardiovascular diseases or sakit sa puso. Maaari po magkaroon ng mga fat deposits ang kanyang mga atay. So magkaroon din po sila ng liver problems kung hindi po maagapan. And risk din po sila na magkakaroon po ng early onset of diabetes. Obesity in children po is significantly linked po to yung condition na tinatawag po natin na obstructive sleep apnea. That can lead po into different complications. Dahil po sa malakas na hilik, nakakadisturbo po yun sa kanyang pagtulog. Bilang tugon sa kanilang mga kondisyon, nagbigay ng gamot at vitamins ang RHU ng San Fernando. Pasalamat ato. Doktor, imbo. Dako jud man pasalamat ko doktor na tabang ta anak ko way so mo kuya. Ang lokal na pamahalaan naman ng San Fernando nagpaabot ng groceries pati na mga damit para kina Marmar at Ashley. Nangako rin sila na magbibigay ng livelihood assistance sa mag-asawa. Ay, gusto niya. Plano po din ang LGU na bibigyan sila ng mga binhi na itatanim. Dako na yung tabang niya sa mo. Tama na din sa among anak para malipay po niya kami pamilya. Naghanda ng simpleng salo-salo ang LGU ng San Fernando. Nalipay jud mi kay dako nga naka-kuan mi dire na kuan makakaon mi ingani. Pasalamat po niya kausami sa among pamilya. Magkaiba man ang kanilang sitwasyon, isa lang ang kanilang problema. Ang kakulangan sa tamang pagkain at tamang nutrisyon sa isang bansang saganang-sagana sa likas yaman. Nakalulungkot isipin na maraming bata kung hindi gutom
kulang sa sapat na nutrisyon. Sana mabigyan ng kaukulang pansin ang problema ng malnutrition para hindi na ito mas bumigat o lumobo pa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.